ikaw ay bayan ng Diyos. Kasama ka sa lahi ni Israel. Kasama ka sa pinili at tinawag ng Diyos. Kasama ka sa mga tinawag ng Panginoon. Kasama ka sa minahal ng Diyos. Kaya nga, sabi, sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang, ako ang kanilang Diyos. Diba? Sabihin mo sa sarili mo, Panginoong Yesus, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos, Panginoon. Sabihin mo. Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Minahal ng Diyos ang mundo. Minahal ng Diyos ang mundo. For God so loved the world that He gave His only Son. Isa lang ang anak niya na binigay niya sa mundo. At walang iba, si Jesus Christ yun. That whoever believe in Him should not perish. Ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak. Sabihin kapatid, kung gusto mong hindi ka mapahamak, kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kailangan mong manampalataya. Sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako namimilit sa iyo, kapatid, kung ayaw mong sumampalataya. Hindi kita pinipilit kung hindi ka maniniwala. Pero ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe, meron lang siyang isang sinabi, that whoever believe. Ikaw ba kasama ka doon sa na whoever na yun? Kasama ka sa whoever believe na yun? Pagkasama ka sa whoever believe on Him, should not perish. Ibig sabihin, hindi ka maaagta, hindi ka mabubulok. Sabihin, hindi ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Should not perish, but have eternal life. Ibig sabihin, makakain ka ng puno na nagbibigay buhay, should eternal life. Kasi ang bibigyan lang ng karapatan ng Diyos na kumain ng puno ng buhay ay ang mga taong nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan at tinanggap si Jesus na tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya nga kapatid, sabi ng Panginoon sa Zacarias 39 verse 9, ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy. Padadaanin ka ng Panginoon sa apoy ng problema. Padadaanin ka sa apoy ng pagsubok. Padadaanin ka sa apoy ng kasalanan. Subalit pag napagtagumpayan mo ito, para kang ginto, tulad ng pagdalisay sa ginto at pilak. Para kang dinadalisay ng Diyos sa apoy upang maging ginto ka sa harap ng Panginoon. Kaya nga hindi pa siya bumabalik kasi hindi mo pa napi-perfect ang pagka-create sa iyo ng Panginoon. Kaya nga hindi ka pa niya kinukuha kasi may plano pa siya sa buhay mo. Ang plano ng Diyos sa buhay mo ay makuha mo ang gantimpala na nagmumula sa Kanya. Kapatid, nananawagan ako ulit sa iyo ngayon. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus na tagapagligtas ng buhay mo, kung hindi mo pa siya pinapasok sa iyong puso, ngayon pa lang tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan. Nahirapan siya sa krus, hindi dahil gusto niya lang mahirapan. May rason ng kamatayan sa krus ng Diyos. At ikaw yun, kapatid. Ikaw ang rason ng kamatayan niya sa krus. Hindi lang yun dahil gusto niyang masaktan. Hindi lang yun dahil gusto niyang makita mo. Kasi ang gusto niyang gawin, may kapangyarihan sa kanyang kamatayan sa krus. At ang kapangyarihan na yun ay para agawin ka sa kamay ng dyablo. Agawin ka sa kasalanan. Agawin ka sa pagsubok. Agawin ka sa kahirapan. Agawin ka sa pagdadalamhati. Agawin ka sa anumang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon. Inaagaw ka ng Panginoon patungo sa kanyang kapangyarihan. Inaagaw ka ng Diyos. Pilit kanyang pinaglalaban
at ang pakikipaglaban ng Diyos ay maging ang kanyang buhay ay kanyang binigay para sa iyo. Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, ang sabi ko nga, tuwing alas 10 ng umaga, tuwing alas 4 ng hapon, makinig ng salita ng Diyos. Araw-araw ko akong mangangaral ng ganyang oras. Araw-araw akong sisigaw na mabuti ang Diyos sa inyong mga buhay. Mabuti ang Diyos sa inyong mga puso. Mabuti ang Diyos sa inyong mga kalooban. Kaya siya namatay sa krus para sa iyo. Kaya nga uulitin ko ang verse na pinag-aaralan natin ngayon. Babasahin ko ulit ang verse sa Zechariah 13 verse 9. Ang sabi, ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay ng pilak at ginto. Ang ibig sabihin,